Alamin natin kung magkano na ang PhilHealth contribution ngayong taon na ito. Baka kailangan mong paghandaan ito. Ayon sa Universal Healthcare Law, ang rate ng PhilHealth contribution ng isang direct member, katulad ng empleyado, self-earning individuals, professionals, nag-a-abroad at iba pang nagbabayad ng buwanang contribution ay 5%. Kung ikaw ay isang employed, ang kalahati ng iyong contribution ay dapat bayaran ng iyong employer at ito ay ihuhulog kasabay ng contribution ng member. Narito ang contribution table at contribution rates na nakatalaga bawat taon. Ayon pa rin sa batas, may tinatawag na income floor at income ceiling. Ano ang ibig sabihin nito? Halimbawa, kung kumikita ka ng mababa sa 10,000 piso kada buwan, ang iyong contribution ay 500 pesos ngayong taon dahil ito ay ang 5% ng iyong kinikita na siyang pinakamababang kontribusyon ng isang member dahil sa income floor na 10,000 pesos. Ano naman ang income ceiling? Ito naman ay 100,000 pesos na limit ngayong taon. Ibig sabihin, kung ang kinikita mo ay lagpas sa 100,000 pesos kada buwan, ang iyong contribution ay nakabase lang dito. Kaya ang isang kumikita ng mahigit sa 100,000 pesos ay hanggang 5,000 pesos lamang ang buwan ng contribution. Para lalong mas maintindihan, simple lamang. Kung ikaw ay isang empleyado, kahati mo ang iyong employer sa pagbabayad ng iyong PhilHealth contribution at ito ay ibabawas sa iyong sweldo kada buwan. Halimbawa, kung kumikita ka ng 15,000 pesos sa isang buwan, ang buwanan na contribution ay 750 pesos. Dahil kahati mo ang iyong employer sa pagbabayad, ang kakaltasin lamang sa iyong sweldo ay 375 pesos lamang. Sa ibang members na kailangang magbayad ng sariling contribution, ang computation ng income ay ayon sa nakadeklara sa PhilHealth Members Registration Form o PMRF na iyong ipinasa noong nagparehistro sa PhilHealth. Doon sa income na yun i-compute ang 5% na siyang magiging buwanang contribution para ngayong taon na ito.